Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay may espesyal po akong bisita. Si Miss Yang. Hello po Miss Yang, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw nito? Hello po! Magandang araw po sa ating mga mayangers. Ngayong araw na to, magluluto po tayo ng kakaibang recipe. It's Indian style goat curry. Ito po ang ating mga ingredients. Ito po yung goat. Tapos marami po tayong mga spices. Nakikita nyo naman po. Meron tayong ground cumin, coriander seed, ground turmeric, cayenne pepper, garbanzo beans, optional po kung gusto nyo, wag na kung wala kayong ganun. Garam masala. Ito po cilantro, fresh cilantro. Kung ayaw nyo naman po, hindi po kailangan. Ito iodized salt. Ito yung curry powder. Tapos, meron pa po tayo dito mga optional ingredients lang din. We have cinnamon. Tapos, meron po tayong bay leaves. Tapos, meron pa po chopped up na yung mga tomato. Optional lang po yung tomato kasi gagamit po tayo mamaya ng tomato sauce dun sa likod. Oh. Tapos, ito onion, ginger, and garlic. Ito po plain yogurt. And then, 1 cup of water. Hindi ko na po ipapakita yung water. Yun po ang ating mga ingredients. At saka, meron pa pala tayong fresh squeezed lemon juice. Oh, ayan. Tingnan nyo yung bote. Ayan. Okay. Yun po ang aking mga ingredients. First of all, dahil po napakatigas ng goat meat, kailangan po natin itong pakuluan ng pakuluan. Pag regular pot lang, 3 to 4 hours usually sa akin. Pero dahil may pressure cooker tayo ngayon, ilalagay ito natin sa pressure cooker. Tapos para po matanggal yung langsa niya, lalagyan po natin ng onion at saka ginger. Okay? Okay. Sige. Papakita ko po sa inyo mamaya pag malambot na para umpisa na po natin yung pagluto. Tapos po, nung nakita nyo yung ginger, hindi naman po kailangan maganda yung hiwa, no? Dahil ito lang po ay pampatanggal ng langsa. Hindi naman po ito pang restaurant. Ayan, sa nakikita nyo. Iboboil na po natin yung goat. Okay, so ito po ipapakita na po natin na lumambot na po yung ating kambing. Hindi ko na pinakita yung pressure cooker. Tsaka nakalimutan ko po palang sabihin sa inyo yung mga measurement ng ating spices. 1 teaspoon lang po. Pati yung salt, 1 teaspoon, okay? Ngayon po, andito po yung kaldero. Pinapainit ko na po kasi lalagyan po natin ng mantika. Nakalimutan ko po pala, cooking oil. Para atin pong maluto yung ating mga sibuyas. Okay, mainit na po yung ating oil. So, uunahin po natin itong ating sibuyas. Hininaan ko lang po yung ating apoy para pag tumalsik po, edi hindi tayo nasunog, di ba? Medyo medium heat lang po siya. Tapos, isabay na rin po natin yung ating garlic. Ayan. Bango na po. Ayan, haluin hanggang sa maluto. Tapos, isabay na rin po natin yung luya at saka yung kamatis. Yung kamatis, ito po yung optional ingredient natin. The reason po is, maglalagay din naman po tayo ng tomato sauce. So, hindi na po natin kailangan nalagyan ng tomato. Pero gusto ko yung fresh na tomato kasi medyo matamis siya. At saka, syempre, healthy pag fresh, diba? Lakasan ko na po yung apoy para maluto. Ayan, napakabango. Ayan. Pwede rin pong wag tayo maghalo ng maghalo, pero pwede rin haluin ng haluin. Kayo nang bahala. Nasa nagluluto na yun. Maluluto naman siya yan pag kahit na anong gawin mo. Ayan, nag-brown-brown na po sila. Kukunin ko na po yung aking mga spices. Isa lang na po natin yung ating cinnamon, yung ating bay leaves,
Pero pwede rin po last nyong ilagay yun. Pero gusto ko po kasing ngayon na para mabango. Ayan. Napaka-healthy po nitong mga spices na ito. Tiyak magugustuhan nyo yung amoy. Meron lang talagang ibang amoy. Pero pag nasanay kayo, mabango siya. Tapos, isunod na rin natin yung ating cumin. Yan po yung ground cumin. Tapos yung coriander. Ayan. Sabayan na natin ng itong ating turmeric. At tapos itong ating cayenne. Tapos at curry sauce. Ayan. So lahat po ng measurement nito, 1 teaspoon. Ayan. Naghalo-halo na sila. Ito na po ang susunod. Ito po yung sinasabi kong tomato sauce. Ayan. Lagay na natin lahat. Napakabango po. Nilakasan ko pa po uli yung ating apoy. Hihintayin lang natin na kumulo. Takpan lang natin ng sandali. Kumukulo na po siya. Pwede nating isalang na yung ating plain yogurt. Ito pong yogurt, 1 cup lang po yung nilagay natin, okay? Yan yung measurement. So, depende na po, din po yun kung gaano kadami yung lulutuin nyo. Pero sa portion na niluto ko, 1 cup lang po yung kailangan natin. Tapos, yung susunod naman po, pwede na nating ilagay yung ating meat para po ma-coat niya yung karne. Kasi malambot na ito, hindi natin kailangan patagalin, di ba? Dahan-dahan lang po nating isalang para hindi po tumalsik. Ayan. Lalagyan ko pa lang po ng konting tubig para hindi maglapot. Ayan. Konting-konti lang po. Siguro mga half a cup. Ayan. Tapos, pwede po nating pakuluin uli para mag-blend yung flavor niya. So, papakuluin ko lang po. Tatakpan muna natin. Alright, bubuksan na naman natin po uli yung ating kaldero. Mukhang kumukulo na siya. Isusunod po natin yung ating optional ingredient na garbanzo beans. So, tinanggal ko po siya sa can and then nirinse ko muna siya ng tubig and then let it drain. Ayan. Tapos, hayaan din natin siyang maluto. Gusto ko po kasi itong garbanzo healthy at saka masarap. Parang may kanin ka na dun sa pagkain mo. Susunod na po natin yung ating salt. Yan, 1 teaspoon lang din po. And then, pwede nyo namang tikman towards the end kung gusto nyo. And then, etong ating garam masala. Panghuli po din yan. Yan yung ating, pampasarap din yan. Basta napakarami po ng spices, kaya po gusto ko yung Indian cuisine. Kasi ang dami nilang spices na parang nagbe-blend pag nandun na sa inyong mga bunganga. Napakasarap. Ang kulang na lang po natin yung kanilang tinapay. Pero wala po kasi kaming tinapay ngayon Tatakpan po muna uli natin para maluto muna yung ating beans. Tapos, pag kumulo na, pwede na natin ilagay yung last na mga sangkap. Okay, ayan na po. Kumukulo na po siya. Haluin ko lang po ng kaunti. Tapos, ilalagay ko na po yung ating mga huling sangkap. Yun po ay fresh squeezed lemon. Ayan. Pampasarap po yan. Pampatanggal din ng langsa. Pero, hindi naman na malangsa ang amoy niya. Kasi nga, tinanggalan na natin ng langsa nung pagpakulo niya. Tapos, ngayon tatanggalan na naman ulit. Tapos, ang dami pang spices. Talagang hindi ka na malangsa. Sino pang malangsa dyan? Tapos, ito pong mga dahon natin. May cilantro po tayo. Tapos, dinagdagan ko na rin po ng onion leaves. Kukuha po ako ng kutsara ngayon kasi para malaman kung kailangan pa natin ng asin. Siguro mga half a teaspoon. Mga half lang.
Konting-konti lang po talaga. Kasi yung mga spices po kasi natin, meron na po siyang salt. Kaya hindi na natin kailangan ng napakarami. Kaya po ilalagay natin yung leaves at the end kasi ayaw din nating like maluto or malata. So, ayan. Parang hinihintay ko pa po na lumambot pa yung garbanzo beans. Although, madali naman po siyang maluto, pero gusto ko po yung lutong-luto talaga. Kasi nanggaling po siya sa can. Okay? Ayan. So, pagluto na, pwede nating i-sprinkle na ang ating green onion, which is this. Tapos yung ating cilantro. Pagkatapos nun, pwede na siyang i-serve. Pwedeng sa kanin, pwede rin yung naan na tinapay ng mga Indian. Pero wala po kasi kaming ganun, kaya sa kanin na lang. Ito po yung lunch, na ngayon namin, kakainin. Medyo maanghang po siya, kasi nilagyan natin ng Pero kung gusto nyo pa pong maging maanghang siya, pwede kayo maglagay ng ng jalapeno or ano man yung preferred na spices nyo. Pero maanghang na siya. Tamang-tama na. Okay, hayaan ko lang po siyang kumulo ng kumulo. Tapos, papakita po natin yung finished product ng ating Indian goat curry. Okay, ito po, kulong-kulo na po siya. So, ilagay na po natin yung ating mga dahon. Ayan na po yung ating spring onion. At saka yung ating cilantro. Kung ayaw nyo to, pwede nyong palitan ng basil, or kung ano man yung gusto nyong mga mint or kaya dahon. Ayan. Ready to serve na po siya. Okay, ito na po yung ating finished product ng Indian goat curry. Sana po ay nagustuhan nyo ang recipe na ito. Sana mag-click at mag-subscribe po kayo. At saka, pindutin nyo na lang po ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga new upload. Thank you! And mabuhay!